gustong malaman ng ating mga kasawsawan, ano bang meron si Kuya Eddie? Pero wala namang nagsasabi, Hans, na gwapo si Kuya Eddie. So ano po, Ate Bing, ang nagustuhan ninyo kay Mang Eddie? Ano po siya, malambing, tapos nireregaluhan niya po ako. May nabanggit po ba siya kung meron siyang dating karelasyon? Wala naman po. Wala. Nalaman ko lang po na meron po siyang dating pinakasama. Meron siyang dati, yun ang sabi po niya. Pero ngayon, May nagsabi lang po sa akin. hindi ba kayo parang nagduda at tinanong si Mang Eddie, bakit ganon? Hindi naman po kasi sa edad niya po yun. Hindi ko Ilang naman taon po- na ba si Mang Eddie? 51 na po. 51? Ah, batang-bata, nagbibinata lang, ha? Parang namimili pa. Pero wala naman po kayong nabalitaan na may pinakasalan siya. Kasi hindi po kayo kasal. Hindi rin kayo kasal. Hindi rin kayo kasal. Hindi rin. So parang binata nga ang dating nitong si Mang Eddie kaya. Kung tutuusin. Kasi wala naman. Pero may anak po ba kayo? Aling Bing? Wala po Wala rin. Sa unang asawa lang. Sa unan yung kinakasama, meron. Pero sa kanya, kay Mang Eddie, Wala po. wala. So, nung nalaman po ninyong may iba, ano pong ginawa ninyo? Wala. Nagalit po ako sa kanya, tapos nag-usap kami. Anong paliwanag niya? Dati naman daw po niyang Kumbaga dati naman na yon, hindi na. So, kumbaga parang ang sinasabi niya, Anong nire-reklamo? So, ang sinasabi, sandali! Ate, pakihawakan! Pakilayo na nga, ma'am. Diyan na muna kayo sa gitna. Anong nire-reklamo? Sa'yo! Sandali lang! Hindi, Ate Bing! Mukha mas maganda ako sa'yo, mas magaling ako! Andali lang, hindi po kayo dapat mag-away kasi pare-pareho po kayong biktima nitong si Mang Eddie. So, ang tanong ko, hanggang ngayon po ba karelasyon pa rin kayo nung Eddie? Opo. Kayo pa rin? Opo. Saan po umuwi yung Mang Eddie? Hindi po sa amin kasi namamasukan nga po ako eh. Paano yun? Hindi nyo alam kung saan nakatira. Sa trabaho. Ha? Sa trabaho daw po. Hindi, pero hindi po ba ninyo napansin na yun naman ay isang malaking parang niloloko kayo na hindi po ba kayo nagtaka? Hindi naman po kasi maano naman po ang ano niyo sa akin. So, ganun po ninyo kamahal itong si Mang Eddie. Opo. Ha? Ganun mo kamahal? Oo. Na kahit hindi mo alam kung saan nakatira, okay lang. Opo. Ikaw, Ate Yoli, gaano mo kamahal itong si Mang Eddie? Na okay lang din, hindi mo alam kung saan siya nakatira? Eh, dati po siya sa akin, binalayas ko na po siya nang simula nung mabalitaan ko na ano. Siya po ba yung babaeng yon? Siguro nga. Kasi hindi si Marlene, hindi kayo sure kung si Yoli, o kung si Ate, hindi sure si Ate Yoli kung si Bing ba yun, o si Marlene. Ikaw, Ate Marlene, tanong ko, mahal mo ba itong si Mang Eddie? Oo, syempre. Kaya nga ako nandito eh. Tatlong babae na ang nagsasabing mahal nila si Tatay Eddie, pero kung mahal nila si Eddie at sinasabi nilang mahal din sila, bakit mukhang may humahabol pa? Sino siya sa buhay ni Tatay Eddie? Narito po, si Juliana Beth Cocoliodo. Pasok! Sandali lang, Ate Beth. Kapal mo kanina. Pag nakita po ba namin si Mang Eddie, ano po ba ang makikita namin sa kanyang mga muka na magsasabi pong si Eddie nga siya? Ay, hindi ako papatulan si Ide. Ang payat-payat kasing payat ko rin. Hindi ako papatol sa kanya kahit kailan. Wala pa nagsasabing gwapo si Mang Eddie, ha? Kasing payat ko rin siya, kaya hindi ko papatulan siya. Type niyo po ba si Ay, hindi Eddie? ko type siya. Ang sabi ko sa kanila, hoy, babairo yan, ang kapal ng mukha niyon. Ay, pumapatol din sila. Sino po ang pumatol? Ito, pumatol. Ito, pumatol. Yan, hindi ko kilala naman yan eh. So parang, Ate Beth, hindi mo type
itong si Tatay Eddie, pero nakikita mo kung sino mga nagiging karelasyon niya. Oo, kasi gusto niya rin ako ligawan. Sabi ko sa kanya, ang kapal mo. Sabi ko, hoy, hindi kita kay. Sabi ko gano'n kasi payat mo lang ako. Si Ate Marlene daw po ang una. Ha? Pero hindi niyo siya kilala. Bakit ganon? Siya daw ang unang karelasyon ni Eddie. Ay, iwan ko dyan sa kanya. Ay, bakit ba pumatol ka doon? Ang kapal naman ang mukha mo. Okay, tatlo po sila. Tinanong ko kung anong itsura nitong si Mang Eddie. Wala pong nagsasabing gwapo. Ano bang itsura niya? Uy, ang payat yun. Kasing payat ko lang. Ang kapal ng mga mukha nila. Pinag-aagawan ninyong isang lalaki. So, wala pong kagwapuhan, pero mabait naman daw, malambing. Niririgaluhan pa nga daw ata kayo eh. Oo, may regalo. Pero hindi ko siya type. Kasi, Ah! paano ko siya magiging type? Ah, ay Magkaisa-isang payat siya nga eh. kay Kasi hindi Eddie. ko. So, ang sinasabi po ninyo, kayo lang ang tumanggi kay Eddie. Oo, kahit tigang ako, hindi ko talaga papatulan yun. So, hindi po ninyo type si Mang Eddie. Ay, hindi talaga. Ano po bang tipo niyong lalaki? Ay, siyempre may kid no? Kahit ganito ng pagmumukha ko. hanggang Wala hanap po pa rin kayong ako. dating kinakasama. Ay, yuda po Pero, sinubukan kayong ligawan ni Mang Eddie. Oo. Magaling po ba talaga sa buladas? Magaling. Ah! Pero hindi ako kaya. Sino? Aba, mga kasawsawan dyan sa puti. May isa palang babae pang hindi nakuha sa mga pambubulatas ni Kuya Eddie. Oo nga, at mukhang na-impress kayo, ha? O kayo dyan sa likod, ano gusto nyong sabihin dito sa ating mga babaeng bisita na nag-aaway-awa? Na! Go, Mami! Kung makikita ko yung lalaki, sasabihin ko kung dapat lang siya pag-agawan. Ngayon, kung pangit din naman, huwag na lang. Naku! Parang Thank you, ang Mami! hanap- Chang, balik kami sa'yo! Parang ang hanap nilang lahat ay pogi kailangan, hindi ba? Pero ito, seryoso ito ha. Attorney, napakaraming karelasyon nitong si Mang Eddie. Lumalabas, wala naman po siyang asawa dito dahil wala siyang pinakasalan. At ang sabi po'y medyo may edad na si Mang Eddie. Eto, nako, maraming mga kababaihan na magiging interesado dito. Ipagpalagay po natin, huwag naman sana magkasakit itong si Mang Eddie. Sino po ang may karapatan sa kanya kung kailangan kunyari, di ba alam naman natin sa ospital pag may pipirmahan, may mga dokumentong kailangan parang mag-authorize. Ayoko naman pong sabihin dumating sa puntong kunyari talagang malagutan ang hininga itong si Mang Eddie. Halimbawa lamang, sino po ang may karapatan na pumirma sa mga dokumentong yon? Kung halimbawa ang isang tao ay namatay, ang tanong ay sino po ba ang may karapatan at may obligasyon na ay magsinop sa labi ng namatay na tao. Ang sabi po ng ating batas, depende po ito anda-anda sa sinong may karapatan at may obligasyon na sumuporta sa isa't isa. So kung halimbawa, ang tao ay may legal na asawa at siya ay namatay, ang sabi po ng batas, yung kanyang surviving spouse o yung nabubuhay na kanyang asawa, legal na asawa, ito po ang may karapatan upang siyang mag-asikaso sa mga labi ng kanyang namayapang asawa. Ngayon, kung wala po naman pong asawa at may mga magulang pa, yung pong mga magulang. Kung walang mga magulang, subalit may mga kapatid, yung pong mga kapatid. So sa makatuwid, attorney, wag naman po sana. Ito'y halimbawa lang. Itong mga babaeng ito, si Ate Marlene, si Ate Ate Bing, wala po silang magiging karapatan. Wala po, hindi po pwede sa kanilang tatlo. Lalo namang hindi pwede kay Ate Beth kasi hindi niya type. Tama po yun, Tiangami, sapagkat hindi po sila nakalista sa sinasabi ng batas. Thank you, attorney. O yan ha, mga kasawsawan, meron tayong natutunan mula sa batas. So, ibig sabihin po, hindi ho pwedeng kayo, si Ate Bing, at hindi rin ikaw. Bakit po hindi kayo nagpakasal, Ate Marlene? Kasi po yung birth certificate niya po sa Bicol. Sumulat po ako sa nanay niya. Da naman padala, da naman response. Hindi po kayo sinagot. Humingi kayo ng kopya. Pero nagsabi naman po si Mang Eddie na may plano siyang magpakasal kayo. Agko, Kaya lang nawala siyang parang bula. Para siyang mayon, nagtatago. Ayun, no? Ay, mapakita sa atin. Oo. So, nagtago na siya. amo.
Kamo. Kama, ayaw po nyo? Kilala ko lang kamo, Lito kamo. Ano yung kamo? Opo. Kasalanan ba daw niya kung lapitin siya ng mga girls at dahil nga siya ay true-blooded Bicolano, isa raw siyang Oragon. Ano nga ba ang meron siya? Gwapo ba? Yan ang inaantay ng mga kasawsawan natin. Narito ang ating Valentino, si Eddie Verano. Pasok! Please, please! Please, please! Please, please! Please, please! Kuya Eddie! Ako po! Sandali lang! Si Boy Pag-ibig ay magpapaliwanag po. Abangan niyo ang kanyang sagot. Diyan lang kayo. Magbabalik po ang mainit-init na... Hindi mo naman kayang anuan yung mga kapit mo eh. Mga kasawsawan, sandali lang, Ate Marlene. Miss Amy Perez would like to thank the following: Dr. Steve Mark Gann of GAOC Dental Clinic, Salon de Manila, Watercolors Makeup, Gloss Nails, Plains and Prints, Just Cavelli Eyewear, Dr. Manny and Pai Kalaya. Hans Mortel would like to thank the following: Dr. Ariel Recto Dabalus, Nail Necessity, Hand, Foot, and Body Spa, a necessity for your body and soul. Face to Face would like to thank the following: AXN Time and Sports Shades, EC27 Guava Plus Organic Soap, effectively controls 27 skin problems. F101, wear your needs. Home Appliances by Minami, galing ng quality. All water should be crystal clear. We always start your day with a new Lucida DS products. Ito ang tunay na masarap. Select soy sauce, kaya toyo pa lang, ulam na. Ito ang bilhin. Master Shomai, Ultra Mega Supermarket, Wholesale and Retail. Sundance, your business in fashion, your partner in style. Prime Rocks Bleach, ang bleach na di masangsang, mabisa na, mura pa. Gawang Pinoy. Vista Almayon Pension, The Oriental Hotel and Resort, Ellie's Ecotel, Hotel Venetia, the Province of Albay, Chickboy, Chicken at Baboy, La Piazza Hotel and Convention Center,